Pastor, ilang taon po ba pwedeng magka-boyfriend o girlfriend? May bibigay ko lang dyan ay strong suggestion mga 18 years old. Dahil kadalasan by that time, medyo nakakaintindi na ng konti yung bata sa facts of life. At nasa college na rin siya. Pero earlier than that, masyadong dangerous. So 18 years old would be a very strong suggestion from me. Pastor, may tanong lang po ako. Hanggang saan po bang limitasyon ng isang mag-boyfriend at mag-girlfriend? Boyfriend and girlfriend. Ibig sabihin, friend. Ang pinakamaganda yan na kung talagang papunta sa pag-asawa yung boyfriend or girlfriend na yan, that they should begin as friends. Bagay na hindi masyadong emphasize sa atin. Pero kung sinabing limitasyon, hindi yan sila mag-asawa. So hindi nila magawa yung pwedeng gawin ng mag-asawa. Ang idea is that naghahanap ka pa lang naman ng papangasawa, huwag mo muna asawain. Ibig sabihin, anayin lang muna, dandan lang. Isa pa isipin nyo rin na kung ang motivation mo sa pag-aasawa o paghanap ng magiging asawa ay sexual kaagad, sigurado yan, hindi magiging magandang inyong pagsasama dahil kapag yan ay mag-fizzle out na yung init, baka mag-ibang paningin mo sa partner mo. Kaya ang pinakamaganda yan na limitasyon, yung siguraduhin mo na mahal mo yung tao. Kung talagang mahal mo siya, hindi mo mamadaliin na galawin yun. Hindi ka magmamadali na pumasok kayo sa marital sex na dahil yan ay hindi yan siya pagmamahal eh. Biological urge ng tao yan to reproduce. Pero kung talagang mapagmamahal pag-usapan, hindi yan siya ang expression yan. It's more than that. Kaya lalo na sa mga babae, careful kayo talaga pag nag-boyfriend, girlfriend kayo dahil kayo palagi ang nalulugi pagka kayo ay nagalaw na ng lalaki. Kayo pala, lalo na kung nabuntis kayo, hindi pa kayo pinangatawanan ng tao, lugi kayo dyan. So, boyfriend, girlfriend, limit niya, yung makalabas ka ng maayos kung hindi kayo magkatuluyan. Kayo na lang mag-determine no, gamitin yung isip nyo, may isip na rin naman kayo by the time. So, ingat na lang din. Tanong ko lang po, anong age po ba pwedeng mag-asawa? Tingin ko, mga 25 to 27, 28. Kasi ang reason na 25 by the time settle, medyo ready to go na kayo. Ang problem lang minsan, hindi lang ginagawa masyado ng mga young people yan. Ang ideal talaga na tayo nyo sa pag-asawa if kung meron na kayong sapat na income, kasi yan ang number one na konsiderasyon sa pag-asawa, sapat na income. The other details aside, ang pag-asawa ay may gastos kaya, no? Baka hindi nyo napansin. Magiging magastos dahil magsasama kayo, may rental na kayo, may gano'n. Di tulad ng boyfriend, girlfriend ay paano-ano lang yan, pa-date-date lang, so konti lang gastos. Pero pag mag-asawa, pumasok na kayo sa financial responsibility na hindi kayo makatakas dyan. Kung wala pa kayong bahay, renta kayo. After that, ilang taon pa kayo bago manganak. Diyan dapat pinaplano pa yan. So therefore, yung mga factors na involved sa pag-asawa, hindi yan dapat i-disregard. Meron talagang responsibilities na kasama yung pag-asawa na hindi nyo dapat kaligtaan sa pag-include sa equation o sa factoring ng inyong calculations. Ang rason dyan, you don't want na mag-asawa kayo pagkatapos gira mangyari o paghihirap ang pinasok nyo. Gusto natin ang pag-asawa ninyo ay masaya, ang gandang samahan, at as you enter into stages ng pag-aanak, pagpapaaral sa bata, hindi kayo financially overtaken. Ibig sabihin, makapag-ipon kayo kahit papano para maging ready kayo harapin niya. By the way, singit ko na lang din.
Kung magpapakasal kayo, huwag naman kayo mangutang. Nang ipangpakasal nyo, magpabungga kayo sa pagpapakasal, tapos utang kayo. Pag unang araw ng honeymoon nyo, tagtad kayo ng utang, that would be very impractical. So, ang gagawin nyo, if you want to have a happy married life, i-prepare nyo lahat yan. Hindi yan siya pwedeng i-neglect ang mga assignment na yan. It has to be done. Kaya ang edad, dapat i-determine kung kailan kayo prepared. Ideal lang yung nabanggit natin 25 to 28, pero some people are not even ready at that time. Ang iba nga 35 na hindi pa ready because they have never realized that they're supposed to get ready. So if you intend to go into married life, mag-ready kayo. Kahit na 21 pa lang edad mo, kung ready ka na, pwede na yan. But that is yet to be considered pa. So ang readiness ang mag-determine. Ang maganda lang sa 25 to 28, dahil kung manganganak kayo, ang babae lalo, ay kailangan niya na younger siya para healthy yung bata. Dangerous kasi pag tumatanda na siya. Pastor, pwede po bang umattend ang mga kabataang katulad ko sa mga parties? Mga parties, depende ang klase ng party. Kasi pwede naman tayo talaga umattend sa mga social functions na yan. Pero depende sa function. Natural, huwag natin kalimutan, mga Kristiyano tayo. Ang mga, meron naman kasi mga party na pwede natin atinan na maayos naman. Yung mga Christmas party, gano'n. Kung ano pa na mga party ng mga barkada, basta nakikip lang siya within the bounds of yung malinis lang, wala lang sabit. Natural, if bilang Kristiyano, alam naman natin kung ang ginagawa doon na hindi na maganda, dapat marunong na kayo umiwas. Minsan di maiwasan na isang matinong party, may mga ginagawang hindi rin maganda, nahahalo eh. Huwag na lang kayo sumali sa mga hindi maganda. Then as much as possible, see to it na hindi kayo mabahiran nung parang sabihin nila na ginawa niyo rin ang hindi nila magandang ginawa. Pastor, kung unbeliever po yung boyfriend ko, pwede niyo po ba kami ikasal? Dating dyan ay hindi kasi hindi ko pwedeng bigyan ng blessing ang tahasang lumalabag sa salita ng Diyos. At hindi rin ako nagkakasal ng puro unbeliever kasi hindi allowed sa ating license. Including na rin yung may mga premarital sex na o nabuntis before, hindi ko na rin yan sila kinakasal because hindi ko sila binibigyan ng blessing mula sa church dahil sa nilalabag nila ang salita ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan na ino-ostracize sila o inaaway o rin nire-restrict kasi babayaran din naman nila yon sa sarili nilang buhay ang kanilang mga mali na ginawa. Pero hindi lang natin ma-declare in public na nag-agree ang church sa bagay na yan. Pastor, at last, meron na gusto makipag-date sa akin. Pero paano ba yun, Pastor? Sino ba dapat nagbabayad? Ako ba na babae o yung lalaki? Pagdating dyan, ang mas honorable na itsura, yung lalaki ang nagbabayad. Pero may mga panahon na mas marami pera babae. So, babae ang nagbayad. Hindi naman yan siya pangit kung wala lang namang motibo ang lalaki na pagsamantalahan ang pagkakataon. Sabihin, it's just na talagang wala po siyang pera at gusto nila mag-date. Siguro, kung ang dapat lang talaga sikapin ng lalaki na kung mag-date, siyang gumastos. Kasi nakakahiya naman sa babae na parang siya pa ang magpe-finance ng date, parang lumalabas tuloy yung babaeng mahabol. Ayaw naman natin yung babae lumabas na parang embarrassing na sa kanya kasi dapat siyang nililigawan. Pastor, pwede po ba akong makipag-inuman sa mga tropa ko? Well, sa church, hindi natin na binabawal ang pag-inom ng alak. Pero ang point dyan, alak na wine made of grape. Ang iba lang nakakarating na sa pag-inom ng beer at saka sa mga whiskey, talagang lasingan na yan. Depende rin sa circle kasi hindi rin natin makondem kung sakaling uminom ng konti. Ang idea lang dyan na huwag ka lang magmukhang parang wala kang mudo o gumagapang ka dyan sa kalasingan.
Pero kung sasali ka sa drinking session, ang tanong, anong klaseng session yon? Sinong mga kasama mo? Mga tao bang parang hindi gagalang sa society? Mga taong mga walang plano sa buhay? Kasi the circle that you are with, they speak about you. Ang problema niyan, inom-inom kayo dyan, puro pala yung mga may katok kapag nalasing, hindi napabilang ka. Ingat na lang sa pagpili ng inyong magiging circle. Dapat kahit na painom-inom kayo, ang circle nyo, yung mga matitino na tao, piliin nyo pa rin ang kainuman nyo. Pero I'm not saying na libreng-libre na kayo tumudo sa inom. Alalay lang, drink moderately. Pastor, pwede po bang manligaw o magpaligaw sa unbeliever? Kung yung tanong pwede, medyo i-qualify yan kasi ang Biblia mismo nag-tuutos na hindi tayo dapat equally yoked with unbelievers. Ibig sabihin noon ay mag-asawa ng unbeliever. Ang problema, sitwasyon ngayon sa ating panahon, hindi pa rin nasusunod yan. At isa pa sa loob ng church ay hindi ganun kalawak ang choice. So between that, we have to understand na ang demand ng tao na manligaw nandiyan pa rin. So, kung hindi man natin kinukontra yan ng ganun ka, hindi ibig sabihin na pinapayagan natin as a matter of exercise. Kung di ang Word of God, kung nagsasabi na hindi dapat nag-aasawa ang believer at unbeliever. Pagdating dyan, ang panliligaw naman does not necessarily mean na mag-aasawa na siya kagad. So, perhaps, with great caution lang, mag-ingat lang masyado na kung ma-involve ka sa panliligaw o magpaligaw sa unbeliever, consider mo palagi na ang tayo mo sa Diyos ay hindi mo may compromise, hindi siya mawawala o hindi siya matapakan o matabunan ng bugsod, madamdamin. Kasi ligawan yan, masyadong madamdamin yan eh. So therefore, hindi siya dapat i-take for granted lang. Mag-ingat lang, yan ang masasabi. Pastor, saang lugar naman po pwedeng makipag-date? Kung pinag-usapan matinong date, ang lugar na pupuntahan niyo yung mga public places na yung maaliwalas, hindi siya conducive sa bagay na iniiwasan natin mangyari. Kundi mga restaurant, kung magsisini kayo, siguraduhin nyo lang ng sinihan ay yung maliwalas na lugar, yung mga maliwanag. At saka kumari, may kasama kayong chaperon, date na rin yun. Gusto nyo medyo may konting privacy, kayo lang, then sa mga public places na hindi kayo malalagay sa alanganin. Kayo na rin kasi ang makapag-determine kung ano yun. Dahil sa meron kayong pinipreserve. Kasi hanggat hindi kayo pakasal, mas maganda na rin na i-preserve yung sarili niyo. Dahil, kung matuloy man na kayo din, i-cherish niyo rin yung magandang resulta ng inyong pagtitimpi. Date na lugar kung saan medyo safe kayo na makatapos ng walang problema. Pastor, matanong ko lang po, paano po kung nabuntis ng hindi pa ikinakasal? Ano po ang dapat gawin? Pero lahat ng ito is the sole responsibility of the parents na ang kanilang mga anak ay ma-guide nila ng maayos hanggang sa makarating sa married life na maayos. Pero kung yan na nabubuntis bago yung pwede lang kaming magbigay ng advice kung tanungin kami ng magulang. Pero kung hindi, at hindi kami binibigyan ng tsansa makialam, hindi kami binibigyan ng karapatan makialam, hindi na rin kami makapag-set kung anong gagawin. Good evening, Pastor. May nangyari na po kasi sa amin ng boyfriend ko. Ano po ba ang dapat gawin? Pinamandang gawin yan ay lumapit sa pastor at saka humingi ng advice. Kasi at that time, may tsansa pa kayo na maka-recover
kayo-kayo lang mag-keep niya, matutuluyan niya. So, yun lang talaga, danger zone na yan. Pero maybe, kung maglakas loob kayo na dalhin sa pastor, huwag nyo ikalat sa mga kaibigan nyo, huwag nyo sabihin kasi wala sila magagawa. Pero dito sa office ng pastor, kung anong sikreto nyo, ay dito lang yan. Hindi na yan lumalabas. Good evening, Pastor. Worker po ako ng church. Kaso, buntis po ako at hindi pa po ako kinasal. Pwede po ba akong magtuloy as worker po ng church? Kung siya ay worker ng church at nangyari sa kanya yan, hindi muna siya pwedeng magpatuloy sa kanyang ministry hanggat hindi yan umayos ang kanyang problema. Sa church naman may tinatawag tayo na restoration. So, depende yan ang kanyang pagbalik later on sa ministry. Kung makakabalik pa siya, depende sa behavior niya afterwards. Ang idea lang dyan na we do not want to appear na kinakondon natin ang ganyang klaseng gawain. Hindi, kung may ganun siya na kalagayan, wag lang muna siya ma-involve sa ministry. Pwede siya mapatuloy na magsimba, maging faithful pa din. Para na rin sa makarecover din sa balang araw. Hindi natin yan siya nire-restrict o dinidisfellowship kasi ministry of reconciliation to, hindi to ministry of disfellowship. Hindi to ministry of restriction, kundi sinisikap natin ng mga tao makarating ng maayos sa Panginoon at ma-maximize niya opportunities niya. So kung magkasala man, sinisikap natin na i-recover para yung tao makapagpatuloy sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Ito naman ang church kasi, church ito ng mga saved by grace ng mga tao Puro to sinners. Kaya dapat magkaroon tayo ng paningin na ang nagkakasala ay kaawaan. Yun ang rekomendasyon ng Biblia. Pastor, may nagugustuhan po ako sa church ngayon. Okay lang po ba kung ako na yung manligaw sa kanya? Kung sa pwede, pwede. Kasi karapatan naman ng babae yan Kung halimbawa parang nauubusan na siya ng pagkakataon, di magpahiwatig siya. Ang hindi lang siya normal na takbo ng sitwasyon kasi as traditionally understood, ang lalaki talaga ang naghahanap ng bride. Pero sa sitwasyon ngayon na parang masyado ng liberal ang tao, parang hindi na binabada rin ang babae nagpapahiwatig. Isa pa, ang babae kahit hindi nagsasalita yan, nagpapahiwatig naman yan kung gusto niya magpaligaw. So in effect, parang nanliligaw na rin siya. Limbawa, madaanan crush ka niya, tapos pag dumadaan ka, lumalakas ang halakhak niya. Yun na yun. At bigla siyang na-excited. At dinig mo ang boses niya. Yun na yan, palatandaan yun na parang nagpapahiwatig siya, napansinin mo. Pero, hindi naman talaga nawawala na magpapapansin. Kasi, kung hindi ka mapansin, hindi ka mawawa ka naman. Ang ligawan na totoo talaga ay parehas yan. Lalaki nanliligaw, babae nagpapahiwatig. Kasi kung ang babae parang bato, wala man lang career reaction, ay hindi na rin naman siguro yan siya makahanap ng partner niya. Sino namang gustong pumulot ng bato, maliban na itapon papalayo. Pastor, bago po ako na-convert, meron na po akong girlfriend unbeliever. Ngayon po na nasa church na ako, dapat ko po ba siyang i-break? Ano po bang dapat kong gawin? Depende. Kasi ang boyfriend or girlfriend, hindi yan kung mayroon ka ay stock up ka na dyan. Kung pagkakilala mo kay Kristo, na find out mo ng boyfriend mo pala wala ka kwenta-kwenta, dapat i-break mo na din. Kasi habang na-educate ka sa Christian morals and Christian standards, you will see things clearer and better. Ngayon, habang na-educate ka, hindi ka naman obligado na manatiling mag-stick sa isang boyfriend o girlfriend na tingin mo ay mapapadpad ka sa hindi maganda. So, hindi rin nire-recommend na i-break mo in the sense na bigyan mo rin ng chance na maligtas. Malay mo, magiging mas magaling pa siya sa'yo pag naging Kristiyano. Ang idea dyan ay kung talagang hirap na hirap ka mag-figure out, mayroon ka pa naman kayong pastor na pwedeng mapagkonsultahan.
Kasi kailangan, case-to-case basis yan eh. Hindi namin i-recommend na layasan nyo lahat ng mga boyfriend, girlfriend nyo pag-convert nyo. Kasi mamaya, isa pala sa mga doon ay magiging pastor's wife o magiging pastor. So you don't know. Ang wag natin alisin ang chance din nila na maligtas. Wag magmadali, konsulta sa pastor kung kailangan. Marami pa rin kayo siguro mga katanungan na hindi nasagot sa mga ilang mga bagay na ating natalakay. Pero ang masasabi ko, ang pastor's office, ang inyong pastor ay, kung hindi man ako ang pastor nyo, kung saan church man kayo, they are there to help. Lahat naman kami ay handang tumulong. Wala kaming ibang hinangad kundi mapagandang lagay nyo. Hindi namin kayo sinasabihan minsan ng mga bagay para i-prevent o pagbawalan kayo ng maraming bagay. Hindi kami mga pastor na pagbabawal lang. Ang nais namin makita na umayos kayo at hindi kayo ma-disgrasya. Ngayon, ang office namin bukas yan. Huwag kayong matakot. Kung ano man ang sikreto nyo, dyan lang yan. At dapat mga lahat ng pastor, kung ano man ang inyong mga nilalahat, ay hanggang sa kanila lang yan. So, lapit kayo sa amin. Huwag kayong matakot. At sisikapin namin na tulungan kayo sa abot ng aming makakayan.